Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Ito pong Veritas, bago ko po itong social media platform, may Veritas YouTube channel tayo, may Veritas Meta page. Dito po pumipili po ako ng mainit na topic na magandang malaman ng ating mga kababayan dahil naniniwala tayo ang Veritas o ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Ito mga kabunyog, napanood ko ang interview kay Attorney Dino De Leon, pinanood ko. Sabi niya may isasampa silang kaso kay Sara Duterte bago magpasko. O yan ano yan, kaya hindi na nga ang title ko nito, may kasong isasampa kay Sara bago hindi na nga question mark eh. Yung exclamation point ko na kasi sinabi niya na may kasong isasampa kay Sara bago magpasko. May ano daw ito, plunder. May kaugnayan ito doon sa yung 2.4 billion pesos na nasa joint account di umano ni joint account ni Sara at ni Digong. Ito dati na itong nilabas ni Trillanes Pero ayon kay Attorney Dino De Leon, si Attorney Dino De Leon bata pang lawyer ito. Abogado ito ni Leila de Lima. Noong mga nung nakakulong pa si Leila de Lima. Maraming beses ko na tong nakasama sa mga talakayan si Attorney Dino De Leon. Kaya alam ko yung kredibilidad nito. Sabi niya, naalala niyo yung Deputy Ombudsman noon nung panahon ni Duterte na si Deputy Ombudsman, dating Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Itong dating Deputy Ombudsman Arthur Carandang, ito yung nag-expose noon na mayroon nga siyang records, mayroon siya galing sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council, mayroon siyang record ng actual na transaction sa bangko ng joint account ni Duterte at saka ni Sara, ni Digong at saka ni Sara. Ayon yan kay dating Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Ipipresent niya nga sana yun eh. Ipipresent niya yun. Galing yun sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council. Ngayon, kaya lang, ang ginawa kay Deputy Ombudsman Arthur Carandang, di ba sinibak? Si Martires na yatang nagsibak nun eh. Sinibak pinasibak ni Duterte. Pinasibak si Deputy Ombudsman Arthur Carandang. So mukha ngayon nagko-cooperate ito, tumutulong si dating Deputy Ombudsman Carandang sa grupo nila Attorney Dino De Leon para i-guide doon nga sa mga ebidensya na yon. At dahil mabibigat nga yung mga ebidensya na yon na hawak nila, isasampa nila yung kasong ito. Sasampa daw nila yung kasong ito. At kapag sinampa nila ito, isusumpi na nila ang mga records niyan. Isusumpi na nila ang mga records niyan. Ipapasumpi na daw nila yan eh. Dito, malaki ang maitutulong ng ombudsman ngayon. Kasi kung noon, hindi yan nagtuloy-tuloy dahil nga ginipit si Deputy Ombudsman, dating Deputy Ombudsman Carandang, dahil kila Martires yata ng panahon yan eh. Panahon ni Duterte. So ngayon, sa pagkakataong ito, si Boying Rimulya na. So sabi nga ni Attorney Dino De Leon, ano ngayon? Naniniwala sila na susulong itong mga ginagawa nilang to dahil ang ombudsman na ay si Boying Rimulya. Kaya yung mga records na yan, pwedeng isumon, isumpi na, mga records na yan ng AMLAC at damaging talaga yan kay Sara. Magagamit ito sa impeachment na isusulong sa February. Kaya talaga ito. Pero, ang sabi ni Attorney Dino De Leon, may isasampa silang kaso ngayong February. Ay ngayong December bago magpasko. So ilang araw na lang, abangan natin 'yan. Baka sa ombudsman pa lang nila isasampa. Hindi pa naman siguro, siyempre hindi pa naman sa korte yan kaagad. Sa ombudsman. At kapag na isampa nila ito sa ombudsman, isusumpi na ngayon yung mga records ng na yan, bank accounts na yan, joint bank accounts na yan. Basta, sabi ni Attorney Dino De Leon,
Sa interview sa kanya, nakita niya na itong kopya na ito ni ni Deputy Ombudsman o dating Deputy Ombudsman Karandang, nakita niya na. Kaya lang siyempre yung kanyang hawak na record, ano yung kanyang hawak na kopya na nakita niya na galing kay hindi pa yan yung official at saka yung yung official at saka certified true copy. Oh, magagawa lang yung certified true copy, yung totoong kopya talaga na certified ng source, kapag sinumpi na ng korte o ng ombudsman yan. O yan yung mangyayari diyan mga kabunyog. Pero sabi ni Attorney Dino de Leon, nakita niya na yan at talagang mabigat na ebidensya laban kay Sara. So mukhang simula na ito ng lalong sakit ng ulo ni Sara. Ito kasi sana yung ipe-present din doon sa itong joint bank account na ito na records ni dito daw kasi makikita na totoo yung sinasabi nila Las Cañas na may mga perang galing sa drugs. May mga perang galing sa droga, sabi ng na yung mga na di ba yun ngang contention nila, yung laging sinasabi nila Las Cañas. Si Duterte hindi naman talaga sinusugpo yung illegal na droga. Ang nangyari nga, sinugpo ang kompetisyon. Kumbaga yung mga malapit sa kanya na mga involved sa illegal na droga, ayun, nagbibigay sa kanya ng bribe, ng lagay para makapatuloy na maka-operate. At pumapasok nga daw yan doon sa accounts na yon. Joint account nila Sara at ni Duterte, ni Digong. Kaya mabigat talaga itong mga aligasyon na to. Kaya lang mayroon kasing mayroong money trail kasi nandun nga makikita sa transaksyon. At ang sinasabi ni Attorney Dino de Leon, nakita niya na yon. Kaya lang siguro hindi pa yan yung certified na true copy galing sa mga bangko at sa AMLAC. Pero ngayon kapag na-file yung kaso at isumpi na yan ng ombudsman, mabibigyan sila ng mga certified true copies niyan. At pag nagawa yan, magagamit na yan sa kasong isasampa sa impeachment sa February. Pero para magkaroon ng power ang ombudsman na makuha yung mga kopya na yan, official copies niyan sa AMLAC, sa mga sources niyan, dapat may isang pang criminal complaint. Kaya magsasampa daw ng criminal complaint ngayon daw na bago magpasko. Sabi ni Attorney Dino de Leon, ready na daw nila yung kanilang mga pleadings na isasubmit. Kaya abangan natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Official na interview ito kay Attorney Dino de Leon, naka-livestream, kaya naniniwala tayo kasi naman yan si Attorney Dino de Leon abogado yan nung panahon ni Leila de Lima at saka maraming beses na yan na nag-file ng mga kaso sa Korte Suprema. Kaya ang integridad nito, subok naman natin. Subok na yan si Attorney Dino de Leon. Kaya siguro si Sara Duterte naglabas kaagad ng statement ngayong araw, no? Kinukunik niya, sabi niya, yung impeachment na yan, yung impeachment daw laban sa kanya, ano daw yan? Konektado na naman daw yan sa budget. Babayaran daw babayaran yung mga kongresista na susuporta sa impeachment. Pero kaagad-agad naman itinanggi yan nila Congressman Tingyo ng ACT Teachers Party List, ni Congresswoman Leila de Lima. Hindi daw totoo yan. Kung isusulong man nila ang impeachment uli kay Sara Duterte sa February, hindi dahil binayaran sila, dahil kailangan yan. Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo.